Hi Aries, this is Jav. Welcome po sa ating channel. By the way, Aries, this is your monthly by tarot reading ngayong January 2026. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang. Tandaan Aries, ito po ay general reading. This is for you Aries. This is for you, Aries, ngayong January 2026. Angel number para kay Aries. Angel number 24. You have a heart of gold and are very skilled at maintaining balance, stable relationships. You are loyal to your loved ones and are able to be the nurturer, protector, and provider all at once. So to attract more blessings, let us say the power affirmation. Let us say, I am generous. Again, I am generous. So, sinabi po ni angel number 2 for dito na generous ka, protektahan mo yung relationship nyo, yung connection mo sa kapwa mo, marunong ka mag-alaga, pinahalagahan. Kumbaga, opo. Tapos, yan, nakikita ko yung pag-aalaga mo dito sa connection mo, lalo din sa inyong sarili. Generosity to mapagbigay, maalalahanin ka, mapag-alaga. Yeah, so that is angel number 2 for Aries. Maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta, sa mga nag-donate, sa mga hindi nag-skip ng ads. Sa mga hindi pa nag-subscribe, subscribe na po kayo at click bell notification para updated kayo sa bagong video natin. Para sa mga gustong magpa-reading po, comment po kayo ng personal reading. Again, comment kayo ng personal reading and check my reply sa comment section. Aries, mukhang kakagaling mo sa overthinking or pag-alala. Yung napipikatan ka, na napansin mo na nagkaroon ka nagkaroon ng negative thoughts ng dahil sa pag-alala, pag-overthink. Pero, natuwa ako sa nakita ko dito kasi tinulungan mo yung sarili mo. At may grupo ng tao dito na very supportive sa'yo. I believe this is your family. Yung nirelease mo yung negativity, yung baggages, kung ano man yung nagbibigay ng bigat sa iyo, at nagkaroon ng recovery, na nagkaroon ng healing. Kasi nagkaroon ka ng time sa family dito, may time ka sa nature, nag-grounding ka, nag-meditate ka, kasi you are willing kang i-release na ito. Sinuko mo lahat kay God. Tapos, ito, sinabi ng card dito, nagkaroon ng personal development and spiritual growth. At may mga, I think, may grupo din, may mother figure din. Oo, may mother figure dito na malaking influence niya. Pwedeng ikaw to, pwedeng siya. Na may mga kausap ka dito tungkol sa career and finances, sa malaking negosyo. At sinabi din dito ng card mo, parati itong sinasabi ng card mo, Aries, na magaling ka na leader. Magaling ka sa mga ginagawa mo. You have the power, strength. Magaling ka na leader. Yan. So, you're taking action with courage po. Andito din yung protection na sinabi ng card mo dito, na angel number 24. Okay, so yan po para kay Aries. Lumipad agad. By the way, this is your energy ngayong January 2026.
Para sa mga bago dito, kung may napansin kayo na repeating message, yan po yung pinupush ng card sa inyo. Like for example, nanood kayo sa inyong monthly, weekly, daily, first half of the month. At dito din sa monthly nyo at may napansin kayo na repeating message. Yan po yung pinupush ng card sa inyo na kailangan yung bigyan ng atensyon, solusyon at aksyon kung maaari po. So, ano yung energy ni Aries ngayong January 2026? Okay, you are very inspired. Maraming ginagawa. Yes, naging creative kayo. So, expect nyo kayong January 2026, mas magiging busy kayo. Aries, nag-initiate ka dito nagbigay ka ng aksyon. And this is new beginning, new year, new beginning. Isang importanteng simulain, pagsasapalaran, pagpaplano. May ano dito dumating sa inyo at mas lalo kang na-inspire. Pwedeng material na bagay yan, pwedeng tao yan, pwedeng offer sa'yo. Basta may dumating na mas lalo kang na-inspire. So this card tells you na you're very inspired. At ito yung inspiration na ang siyang dahilan na mas you're taking an action nga. Okay? Nag-initiate ka. Ito ay maaaring magpakita bilang paglikha ng bagong project. Pwedeng paglalakbay ito, Aries. Pagsisimula ng isang relasyon, connection, or pagsisimula sa trabaho o negosyo. This card asks you to stay open sa mga signs na bigay ni universe and take action when they appear. May chance din kayong maglakbay sa malayong lugar or mag-abroad. Yung iba, magsimula ng pumasok sa gym for fitness routine para maibalik ang iyong kumpiyansa sa sarili. So ito ang oras na kumilos ka na at isagawa ang matagal mo ng plano or project. May nakita rin ako dito na nag-decide na magdagdag anak or magbuo na ng pamilya. May parating na, yun nga, na exciting, na very inspired ka sa chances na ito. Upang palawakin din, lalo na yung negosyo, trabaho. Pwede din pagsisimula ng bagong pagsisikap ito. Mas naging masipag ka at creative ka sa mga ginagawa mo dyan. Dahil nito, mapapansin ka ng ibang tao. At soon, magbubunga yung pagsisikap at dahil sa achievement na ito, magkakaroon po ng financial growth and stability. Magkakatanggap din kayo ng love messages. Ano to may sweetness, gentleness, you're showing your kindness to everyone, malakas ang inyong intuition. Okay? And makakatanggap ka ng mensahe galing sa isang unexpected sources. Pwede itong galing sa isang tao na mas bata pa sa'yo or ito yung intuition mo. May nakita rin ako dito, Aries, na may gusto mag-reach out sa'yo, gusto niyang humingi ng sorry. At may good news na darating. Opo, may good news na darating at okay, so magiging emotional ka nito nang dahil sa mga nangyari. So don't let your emotions get in the way. May nagliligawan, pwedeng nag-enjoy sa bagong passion. May mag-date, may mag-outing. Okay, so may opportunity din ako nakikita dito and your finances are improving also. Ang ganda ng energy mo.
You're very confident, sabi ng dalawang card na ito. Career and money ni Aries ay January 2026. So career and money, wealth, wow, wealth ang nakikita ko dito eh. Claim nyo po, Aries, generosity din. Which is lumabas din dito sa inyong angel number 24. Diba? Na generous ka. Ang ganda. Maasahan kayo, mahusay sa buhay, maparaan. Mahilig kayo magbigay ng tulong lalo na sa pinansyal. Nasa posisyon, magaling na leader, boss, negosyante. Financial stability, kitang-kita ko po dito. So, this card tells you na, which is sinabi kanina, na dito din, remember nyo, sinabi dito na magaling ka sa mga ginagawa mo, magaling ka na leader, dito din. Pero din may leadership role na binigay sa iyo. So, ang pagtaas ng tagumpay sa kaperahan at katatagan ay nasa iyong kamay na. May parating na kasosyo or magbigay ng puhunan upang tulungan ka sa pagkamit ng iyong layunin. Financial stability at sobrang generous mo. Naabot mo na yung financial maturity. Mangilan nga dito, gusto mong bumili ng lupa or bibili talaga ng lupa. Or magtayo ng negosyo or bahay. May structure kasi ako nakikita dito. Aries. May plano din magbakasyon or bumili ng regalo that pampers you. And you deserve this. Yes, so claim nyo po lalo na tong wealth na ito. Na sinabi ng yung card. Mas lumawak yung ambisyon mo sa buhay. May ambisyon o idea ang gustong gawin. So, sinabi ng card mo dito, kung kasi mas lumawak yung ambisyon mo sa buhay eh. So, kailangan na gumawa ng konkretong plano. Mukhang excited ka. Opo, excited ka na sinabi ng card dito na mag-ingat sa pagiging mainipin. Nakikita ko naman dito na may support sa isang tao. Pwedeng business partnership to, pwedeng kaibigan mo, pwedeng partner mo, pwedeng family mo. So, isang bagong chance para sa paglago na iyong buhay karera. Kaya kumilos ka na. Oo, and please know that you're divinely guided. Yun po ha, pwedeng papasok kayo sa kasosyo, sa negosyo, or may magbigay ng puhunan sa'yo upang tulungan ka sa palakihin ng iyong mga ideas at dalhin ng iyong mga plano sa susunod na antas. And makinig sa inyong intuition kasi it will guide you sa isang malaking desisyon. Yes, gagawa kayo ng desisyon. At sinabi ng iyong card dito na ang iyong buhay ay patuloy na yumayabong kasi marunong kang sumunod sa iyong spiritual path and nag-explore ka ng new direction. Love life, self-love, partnership, and romance ni Aries. Inom mo na ng tubig, sakit lang po. Aries.
Aries, single ka man may relasyon sa buhay mag-asawa, may desisyon ka dito na you're walking away from the situation, pwedeng sa relationship, pwedeng, yun nga, nag-decide ka sa isang situation, sa tao, sa mga nangyari nga. Nag-decide ka dito kasi you want growth. Kasi alam mong, let's say, example ito Aries na. Palagi mong iniisip yung past. Tapos na-realize mo na hindi siya magkakaroon ng growth kung palati mo itong naiisip or dala-dala mo yung past. So, nag-decide ka ditong let go na. Yung, let go na ako, mag-move forward na ako kasi hindi to nakakatulong sa akin, hindi ako magkakaroon ng growth kung bit-bit ko pa rin to. Pwedeng ganyan. Pwedeng situation pwedeng nag-decide ka talaga na regarding sa isang situation, relationship, pwede. Pwedeng hindi lang to sa love, kumbaga sa romance, pwede din to sa kaibigan, sa isang relationship, or sa isang sitwasyon nga, yung main concern mo. Pwedeng nag-decide ka talaga na iwan na or pakawalan na, yan. Hindi lang to freedom most likely kasi to, you want growth. Ginawa mo ito, nag-initiate ka, gumawa ka ng aksyon kasi you want growth. Okay? Like for example ko yung pinagsapan namin nag-usap kami ng mother ko kanina. And she's trying to look back at the past na like parang sisi. Oo, na ginawa ko na which is hindi naman dapat pag-usapan kasi tapos na, ganun. So sabi ko sa kanya, na nangyari na yun, tapos na, so we have to move forward. At least may na-learn tayo sa mga nangyari sa nakaraan. Kasi may pinagawa tapos hindi inayos, hindi chinek, kasi wala ako na time na yun. Oo, may pinagawa ako sa isang trabahante. Tapos hindi maayos yung pag-check ko, hindi maayos yung ginawa niya, kulang ng screw, hindi na screw, ganun. May mga concern. So, sabi ko na nangyari na yun, backshop na lang. Oo, kasi, yun nga, paano to explain? Yun nga, may sinisish sa akin kasi may binigay kasi ako na sobra. Bakit naman tayo umabot sa puntong yun, tapos na yun and heartily given yun. Kumbaga, and hindi ko naman masisisi yung mother ko kasi meron siyang ganyan na pag-uugali, which is nasa sign niya. Okay? So, sinabi ko na hindi na kailangan pag-usapan yan kasi tapos na yan, tapos heartily given na. So, we have to move forward. Ang importante, may learnings tayo. Kung magpapagawa tayo, kailangan while andyan siya, i-check natin ng mabuti. 'Di ba? So, mas kunin yung learnings kesa yung na hindi mahalaga na natapos na. So, sana nakuha mo yung tinutumbok ko, Aries. Okay? Pwede din to sa sitwasyon pwede din sa literal sa relationship. Again, hindi lang to sa relationship, sa romance, pwede sa kaibigan, sa isang tao na mahalaga sa'yo. Or pwede din, yung sinabi ko kanina na example na, move on na tayo kasi tapos na yun. Kunin na lang natin yung wisdom message or learning sa mga nangyari. And we have to move forward. Okay? So, pinagsikapan ko talaga yung mag-explain ng mabuti. Kasi marami kasi situation to Baka sabi nyo, okay naman kami ng boyfriend, girlfriend ko or ng asawa ko. So, sinabi kasi dito, this is about yourself, sa kapwa mo na mahal mo, pwede sa relasyon na romance, yan, sa asawa mo. Pwede din naman to sa ibang tao Pwede din sa partner mo to, na kinikwento niya sa'yo. Na concerned ka sa kanyang kwento. Marami ka sa ganyan. In-explain ko ng mabuti. Okay, so let's proceed, Aries.
Sa mga single, gusto nyo munang makipag-date sa ilang tao bago pumasok sa exclusive relationship. So, mas mainam talaga na kilalanin mo muna kung swak ba kayo sa isa't isa. Tama nga naman. Tama to. Sa mga single dyan, tama to. Kumbaga wiser. Pero ano ha, concern lang ako baka baka magiging perfectionist tayo. It doesn't mean na perfectionist is negative yan. For me, hindi yan negative eh. Okay? Naging wiser lang kayo. Pero if the situation is masyadong nang mataas, mahaba, like yung ligawan sa January, tapos December, pagka December, ilang months, 12 months, 'di ba? So, I think kilala mo na yung taong yan. So, don't hesitate too long. Kasi deserve nyo naman mahalin. Hindi ko naman sinabi na madaliin nyo. Okay? So, I think si Aries, sa mga single dyan, is date to marry na. Naging wiser na kayo. Natuto na kayo sa nakaraan. Yan yung sinabi ko sa inyo sa example ko na matuto tayo sa nakaraan. Tapos sikapin natin sa pagbabago na sa present na hindi yun maulit. Kung maulit naman, we need to say, may dapat ka mang matutunan. Yan. Iwasan nyo mag-self-pity, lalo na January. And sa mga, actually lahat to sa mag-asawa, sa mga relasyon, sa mga single. Yung tanong-tanong sa iyo na, kailan ka magjojowa? Matagal ka ng single. Kailan kayo magkasal? Matagal na kayong magjowa. Matagal na kayong kasal, bakit wala pa kayong anak? Yan. So, that's normal talaga. Yes, nakakainis. Hindi naman, hindi ko naman yan Kumbaga, hindi natin control yung opinion ng iba eh. So, meron talagang curious kasi curious sila like, ano yung development ng curious na curious? Pwedeng may intention siya or wala na talagang ugali na ng tao. So, better, umiwas na lang or sagutin na lang, it might be, what I meant is, in God's perfect time, aantayin ko. Ginagawa ko naman na mahalin yung sarili ko. Yung mga ganyan, which is response mo sa positivity pa rin. Kung paulit-ulit, wag mo nang sagutin. Diba? Kasi alam naman niya may mga ganyan paulit-ulit na lang na tinatanong. So, put limitation, hindi ibig sabihin na umiwas ka. Put limitation lang. Like, tahimik na lang, smile na lang. Okay, so yan po, Aries. Pag-imani niyo po yung blessings sa binigay sa inyo. See you tomorrow. Maraming salamat.